Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating channel. Ito ang Pinoy Teacher. At ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay adding and subtracting decimal numbers. Kaya, makinig kayong mabuti upang kayo ay maraming matutunan. Isang paalala. Maaari po nating i-pause o i-rewind ang video sa kahit anong parte o oras kung kinakailangan upang mas maintindihan ng maayos ang mga itinuturo. Ngayon, magkaroon muna tayo ng konting review sa place value ng whole numbers at decimal numbers. So, place value ng whole numbers at decimal numbers. Napaka-importante ng place value. Okay? Kasi pag na-master mo na or pag alam mo na yung place value, yung tamang place value ng mga whole numbers at decimal numbers, madali na lang sa'yo para mag-add o mag-subtract ng mga decimal numbers. So magkaroon lang tayo ng konting review tungkol dito. So gamitin na lang natin ang decimal place value chart. So, ito yung ating decimal place value chart. At kung papansin niyo, merong mga place value na nandito. So, itong mga part na nandito sa ating kaliwa, itong ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, ito ay mga whole number. Ito ang place value ng whole number para sa mga whole number yan. At syempre, yung nasa gitna nila, decimal point. So, itong tuldok na yan. Then, yung mga nandito naman sa ating kanan, itong tenths, hundreds, thousands, at 10,000s, ito naman ay mga place value ng decimal numbers. Okay, so yun lang yung tatandaan nyo magkaiba yung dalawang yan. Whole numbers, and then decimal numbers. At syempre, nasa gitna, decimal point. So, bigay tayo ng halimbawa. So, sabihin natin, meron tayong number dito. So, 315.2329. Okay. Pero, bago ang lahat, baka hindi nyo napansin, pag nag-i-start tayo dito sa may, kung papansin nyo, dito sa may whole number, ang start natin ay ones, tens, hundreds, thousand, 10,000. Tama? Dito sa may right side, yung ating decimal, lagi tayong mag-i-start sa may tenths. Okay? So, pansinin nyo rin yung spelling. Di ba? Magkaiba sila ng spelling. Meron siyang THS. So, dapat, when it comes to pronouncing or yung pronunciation niya, dapat sumasama yung nakalagay sa kanyang spelling. So, paano nga ba basahin to? 315.2329? No, hindi yun ang proper way para basahin siya. Ang style dito, o ang technique sa pagbasa, ay uunahin nyo lagi yung nandun sa pinaka-left na number. O mag-i-start tayo doon sa may whole numbers. So, kung papansinin natin, dito yung ating whole numbers. Itong 315. So, babasahin nyo siya ng buo. So, 315. So, ganun yung pagbasa dun 315. Paano nyo babasahin to? Point? Hindi. Ang pagbasa dito ay end. So, end na sa Tagalog ay at. So, A-N-D. So, 315 and okay. Ganun ang pagbasa. Nakuha? Tapos, okay, so, dito naman sa isa, itong 2329, ang pagbasa nito ganito. Uunahin natin dun sa pinaka-left na number. So, ang left na number dito is 2. So, babasahin nyo lang siya parang regular, parang whole number lang. Pero, dun sa pinakahuli, ang babanggitin nyo ay ito. Itong place value na pinakadulo. Tingnan nyo to ito ay tens, dito yan mamaya. 300s dito, 2,000s and 9 tenths. So, ito yung babasahin nyo. Okay, so ang pagbasa dito ay 2,329 10,000. Ulitin ko 2,329 10,000. Okay? Okay, so pag binasa natin ng buo, magiging 315 and 2,329 10,000. Okay? So,
Ulitin ulit natin mamaya. Pero ngayon, ilagay muna natin kung ano yung mga tamang place value nila. Okay? So, mag-start tayo dito sa mga whole number. So, si 5 ay syempre nasa ones. So, kung nakuha si 5, itong 5 na to. Okay? Next is si 1 ay nasa tens at si 3 ay nasa hundreds. So, ito yon 315 or 315. So, dito siya. So, 5 is ones, 1 is tens, and 3 is hundreds, yung kanyang place value. And syempre, huwag natin kalimutan yung ating decimal point. And next naman natin itong sa decimal value chart. Pansinin nyo dito sa may whole numbers, nag-i-start tayo kay ones at nag-uumpisa tayo dun sa pinaka-rightmost na number, pinaka nasa kanan. Dito sa kabila naman, sa decimal numbers, nag-i-start tayo sa left, pinaka-leftmost na number, papunta dun sa kanan. Okay, so ibig sabihin, ang tens natin dito is si 2. So ito yung 2, nilagay dyan. Yun yung tens place. Next is hundreds, of course, 3. At thousands, which is 2 also. And yung 10,000 natin is 9. So again si 2, tenths, si 3, hundreds, si 2, thousands, at si 9, 10,000s. Okay? So kung papansinin natin, lahat ng number na nandito sa kanan, ito ay mga whole numbers. Siyempre, huwag kakalimutan yung ating decimal point. At lahat naman ng number na nandito sa kaliwa ay decimal numbers. So, paano natin siya babasahin ngayon? Ulitin lang natin yung pinangbasa ko kanina. 315 and 2,329 10,000. 315 and 2,329 10,000s. Ganun kadali. Or ganun lang kasimple. Okay? Ngayon, may mga kailangan tayong dapat tandaan bago tayo mag-add or mag-subtract ng decimal numbers. Una, tingnan mabuti ang mga i-add or isusubtract na decimal numbers. So, very obvious. Tingnan nyo muna mabuti kung ano yung mga i-add ninyo, ano yung mga susubtract ninyo na number. Pangalawa, ayusin ang mga ito vertically. So, kung nakaayos siya horizontally, hindi siya nakaayos vertically o patayo, iayos nyo muna siya patayo para mas madali. Pangatlo, pagtapatin ang mga numbers ng maayos, dapat magkatapat ang mga decimal point. Tandaan nyo na, importante yon. So, kung yung mga decimal point, pagtapatin ninyo, kahit yun yung pinakauna nyong gawin para hindi kayo malito, pagtapatin nyo muna yung mga decimal point. Dapat ding magkatapat ang mga numbers na magkaparehas ang place value. So, kung ones siya, ones din. So, ganon. Dapat pare-parehas yung kanyang place value. Next, lagyan ng number 0 ang mga numbers na walang katapat sa parte ng decimal numbers. Minsan kasi, sa decimal numbers, may mga cases na wala siyang magiging katapat. Wala magiging katapat yung isang number. So, pag walang katapat yung isang number, lagyan na lang ninyo ng 0 para meron pa rin siyang maging katapat. Okay? Later on, ipapaliwanag ko kung paano. Next, pagkatapos nun, maaari nang mag-add o mag-subtract. At yung panghuli, ibaba o kopyahin lang ang decimal point. So, importante rin yun. Pagkatapos ninyo mag-add, mag-subtract, kopyahin nyo yung decimal point kung saan siya nakalagay. Ibaba nyo lang. Okay, so para mas maintindihan ninyo, magbigay na tayo ng isang halimbawa. Okay? Okay. So, ito yung ating halimbawa dito. So, meron tayong dalawang decimal number na i-add sa isa't isa. So, paano natin to gagawin? Ano yung first step natin kanina? Okay, basahin na lang muna natin to. Saglit. So, we have 25 and 175 thousands. Okay? 25 and 175 thousands plus 1 and 2 hundreds. Okay, wag na ninyong basahin yung 0, 2, hindi ganon. 1 and 2 hundreds. Bakit 2 hundreds? Kasi nga ito, tens ang place value niya at ito ay hundreds. So, 1 and 2 hundreds. Ganun lang pagbasa. Okay? So, ayusin na muna natin. Ano yung first step natin?
Siyempre, tingnan muna natin mabuti yung ating mga decimal number. Anong unang gagawin? Ayusin ang mga ito vertically. So, ayusin natin ng vertically or patayo. So, ayusin na natin. So, we have ito, 25.175. Babasahin ko lang na point para mabilisan lang. So, tandaan, pagtapatin ang mga numbers ng maayos. So, pero bago ang lahat, ito muna yung pinaka-importante. Nakita nyo itong decimal point na to. Kopyahin nyo muna yung decimal point nitong isa. Para hindi kayo malito. Okay? So, kopyahin nyo muna yung decimal point ng isa. So, dito yung point niya. Yan. So, hindi na kayo malilito dyan. So, sabi dito, susunod na gagawin ay pagtapatin ng mga numbers ng maayos, dapat magkatapat ang mga decimal point. So, nagkatapat na yung mga decimal point. Dapat magkatapat ang mga numbers na magkaparehas ang place value. So, dapat daw magkatapat yung mga numbers na magkaparehas ang place value. So, kung papansinin natin, di ba dito meron tayong 1, yan ay nasa ones place. So, dito yan. So, ones place din si 25. So, parehas yan ng place value. Next is, itong 2. Kopyahin na lang ninyo to agad. 0, kasi si tens yan, at saka si 2. Okay? At anong mangyari? Lagyan ng 0. So, kung papansinin nyo, yan to na yung mga magkakatapat. Pero dito sa may decimal number, dito sa may decimal numbers natin, itong mga nandito sa decimal number, ang sabi dito is dapat daw nating lagyan ng 0. Yung walang katapat. So, anong walang katapat dito na number? Yung 5. So, kailangan nating maglagay ng 0. Dito lang sa decimal numbers, pagkatapos nitong decimal point, walang lalagyan ng 0 dito sa mga whole numbers. So, lagyan lang dong 0 yung walang katapat. Okay, next is, pag nalagyan ng 0, yung walang katapat, maaari na tayong mag-add. So, pwede na tayong mag-add. So, add na tayo. 5 plus 0, obviously, 5. 7 plus 2 is 9. Then, 1 plus 0, 1. Tapos dito, siyempre 6. 5 plus 1, 6. Bring down 2. Ano yung third, yung last step natin? Ibaba o kopyahin lang ang decimal point. So, nasa decimal point natin yan. So, ibababa lang natin yan dito. Okay? So, dito natin siya ilalagay. So, ibig sabihin, ang final answer natin dito, so, 25 and 175 thousandths plus 1 and 2 hundredths is equivalent to 26.195 or 26 and 195 195, 26 and 195 thousandths. Okay? So, ito whole number, basahin nyo lang ng buo, 26. Ito 195 and, huwag kakalimutan yung point is n, and 195 thousandths. Okay? Kasi ito, tens, itong si 1, ito hundreds, at syempre yung 5 is thousandths with THS. Okay? So, ito na yung ating final answer. So, ganun lang kadali. Okay? So, magbigay pa tayo ng isa pang halimbawa. Okay, so for our second example, we have 0 and 756,000. Basahin nyo na as whole number and 756,000 kasi ito ay tens, hundreds, thousands. So, 0 and 756,000 plus 0 and 459 thousandths with THS. Huwag nyo kakalimutan yun. Okay? So, ano yung first step? Siyempre, check lang na muna natin ng mabuti. Pagkatapos ay ayusin natin patayo. Vertically. So, ayusin na lang natin. Dito na lang natin siya ilagay. So, 0 and 756 thousandths plus 0 and
459. So, madali lang to kasi nga, parehas sila ng dami ng numbers. So, magkakatapat-tapat na sila agad. So, ngayon, mag-proceed na tayo sa ating addition. 6 plus 9 is 15. So, 15, 5, carry 1. Mag-regroup tayo ha. May regrouping talaga to. Kailangan yan. 5 plus 5, 10 plus 1, 11. So, i-regroup natin yung 1. Lalagay ko lang para hindi kayo malito. So, 7 plus 4 is 11 plus 1 is 12. At syempre, i-regroup lang ulit natin yung 1 or i-carry natin. So, wala naman 0 plus 0 o plus 1, 1. Next step, ibababa lang natin yung ating decimal point. So, dito na yan mapupunta. Kung saan siya nakatapat, doon na siya bababa. So, ibig sabihin, ang magiging final answer natin dito ay 1 and 1.215 or 1 and 215 thousandths. Okay, so ganun lang kasimple. Magbigay pa tayo ng isa pang halimbawa. Okay, so para sa example na to, gagamit naman tayo ng tatlong sets ng decimal number. So meron tayong 22.35 plus 126.02 plus 12.703 or 22 and 35 hundredths plus 126 and 2 hundredths plus 12 and 703 thousandths. So kung maalala nyo, yung first step natin is i-arrange muna natin sila vertically. Pero unahin na muna natin itong 22.35. So isulat lang muna natin yung 22.35. 22.35. Next is itong 126.02. Lagay na lang natin yung decimal point para hindi tayo malito. Dadalawa lang naman yung number dito sa may decimal number. So isulat lang natin 02. Then dito 126. So itapat lang natin yung kanilang place value. Okay? So, teka, masyado yatang malaki itong numbers natin. Palitin natin ng konti. So 126. Okay, so next, isulat na natin itong last na number natin. So, lagay lang natin yung decimal point. Unahin na natin yung nasa whole number na 12 at 703. 703. Okay, kung papansinin natin dito, yan. Anong napansin natin? So, walang katapat itong 3. At anong gagawin pag walang katapat yung isang decimal number sa decimal? Ano lang dito lang sa mga decimal number anong gagawin pag walang katapat? Tama, lalagyan natin yan ng 0. Okay? So pagkatapos noon, pwede na tayong mag-proceed sa ating addition. So mag-add na tayo. 0 plus 0 plus 3 is 3. 5 plus 2 is 7. 3 plus 7 is 10. Carry 1. So, 2 plus 6, 8 plus 2, 10 plus 1, 11. So, 1, carry 1 dito. 2 plus 2, 4 plus 1, 5 plus 1, 6. And then, wala naman na itong kasama. So, i-bring down na lang natin yung 1. Then, baba lang natin yung ating decimal point dito sa exact na location niya dito. Okay? So, ibig sabihin, ang magiging final answer natin is 161 and 73 thousandths. Okay? So, ito na yung ating final answer. So, pag pinag-add natin si 22 and 35 hundredths plus 126 and 2 hundredths plus 12 and 703 thousandths, ang magiging sagot natin is equivalent to 161 and 73 thousandths. So, ganun lang kadali. Ngayon, magbigay pa tayo ng isang halimbawa sa subtraction naman. Okay? Okay, so ito yung example natin na gagawin. We have 195 and 56 hundredths minus 72 and 38 hundredths. So, first step, ayusin muna natin sila
vertically or patayo. So we have 195.56. Kopyahin natin yung point para hindi tayo malito. 38 lang naman dito. Okay lang yan. Then we have 72 here. Then pwede na tayong mag-subtract. Okay, so mag-subtract na tayo. 6 minus 8, pwede ba? Teka, ayusin ko muna yung line natin ha. Kasi masyado siyang malayo. Yan, pasensya na kayo sa sulat ni teacher. 6 minus 8, pwede? Hindi. So, kailangan natin mag-borrow. Ito magiging 16, ito magiging 4. Tama? So, 16 minus 8, pwede na? Pwede, that's 8. 4 minus 3, 1. 5 minus 2, 3. 9 minus 7, 2. Siyempre, bring down 1. Wala naman nakasama yan eh. Next step, ibaba lang natin tong decimal point dito. Oops, teka. So, ibaba lang natin siya dyan. Kung saan siya nakatapat, doon yung siya ilalagay. So, ang final answer natin dito is magiging 123 and 18 hundredths with THS. So, ibig sabihin, ito na yung final answer. So, ganun lang siya kasimple. Okay? Magbigay pa tayo ng isang example para sa subtraction. Okay? Okay. So, meron tayo ditong subtraction ulit. So, we have 0.47 minus 0.248 or 0 and 47 hundredths minus 0 and 248 thousandths. Kung papansinin nyo, itong minduin natin, mas maliit kaysa dito sa ating subtrahen. So, hindi natin siya pwedeng subtract. Parang gano'n ang nasa isip nyo, di ba? Pero since decimal number to, okay lang. Kahit mas maliit tong si minduin sa ating subtrahen, pwede nyo siyang isubtract. Kasi nga, yung rule natin, pag may kulang na number, anong gagawin? Lalagyan lang natin ng 0. So, ipapakita ko sa inyo kung paano. So, una, isulat muna natin sila vertically. So, we have 0.47 or 47 hundredths minus, kopyahin nyo muna yung decimal point para hindi kayo malito. Sulat muna natin yung 0. 0 and 248 thousandths. So, ang strategy lang dito, anong gagawin? Pag walang katapat, sa decimal number lang ha, pag walang katapat sa decimal number, lagyan ng 0. Then, pwede na tayo mag-subtract. So, 0 minus 8, pwede ba? Hindi. So, borrow tayo. Ito magiging 10. Babaro tayo ng isa dito. Magiging 6. 10 minus 8, 2. 6 minus 4, 2. 4 minus 2 is 2. Oy, puro 2 ah. Then, bring down 0 na lang dyan. Tapos ito ay ating kokopyahin na lang dito sa baba. Or i-move na lang natin dito. So, ibig sabihin, ang ating magiging final answer ay 0 and 222 thousandths. So, ganun lamang kadali. Okay? So, 0.47 minus 0.248 is equivalent to 0 and 222 thousandths with THS. Okay? So, ngayon, alam mo na kung paano mag-add at mag-subtract ng decimal numbers. Madali lang, di ba? Kayang-kaya mo yan. So, dito nagtatapos ang ating lesson para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating mga episodes. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!